Maraming salamat po, Pastor Bernard. Unang-una po sa lahat ay isang pinagpalang gabi po sa ating lahat na naririto sa ating pong sanctuary. So maraming salamat po, Panginoon, sa gabi po ito. Salamat po sa music team. Talagang sa pag-aawitan lang po kasi po yung The Goodness of God, ito po ay buhay na buhay para po sa akin ito. Talaga pong grabe po yung inawit nito at pag napapakinggan ko ito at inaawit ko rin po sinasabayan, hindi naman po ako emosyonal na to, pero hindi ko po maiwasan na hindi po ako maluha dahil sa grasya ng Panginoon, ng kanyang kabutihan. Kapagkat napakadami po ng naganap sa buhay ko, na tanging ang Diyos lamang po ang nakapagbigay sa akin po ng comfort. Okay? So, sa ating pong minamahal na tatay, sa ating pong bishop, maraming magandang gabi po. Maging sa lahat po ng nakikinig o nanonood po sa live streaming na ito, sa ating pong pag-aaral po ng Bible study. Sa hindi po across the globe, sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Leo Tatlong Hari. Okay? Bago po tayo pumaroon ay babasahin ko po muna ang teksto ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At ito po'y aking hahanguin sa unang Pedro, Kabanata 4, nag-umpisa po sa 12 talata hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pang karaniwan. Okay? Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang magilubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Heavenly Father, once again, we thank you po kapag napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na ipinagkaloob sa amin, ang iyong pinakamamahal, ang anak mo, Panginoon, na nag-alin ng buhay upang kami po ay lumaya at kami po, Panginoon, ay makipag-isa sa iyo. Ganon din po sa gabay ng banal mong Espiritu na lagi po naming kasakasama. Salamat po at ngayong gabi, O Diyos, ikaw lang po ang aming maitaas. Ikaw po ang mabigyan ng kaluguran sa amin po sa gitnang ito. Buksan mo po ang aming mga spiritual ears, spiritual mind, higit po sa lahat ay ang aming spiritual heart. Upang sa ganon, O Diyos, ay amin pong maunawaan ang pag-aaral po ng iyong makapangyarihang salita na nagbibigay buhay po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Sa gabing ito. Sa iyo lang po ang kadakilat kalawalatian. In Jesus Christ's name we pray. Amen. And minsan po nating palakpakan ang Panginoon. Okay? So, ito po. Na-assign po ako. Ako po ang sabi nga po ng ating tatay, nakaikot ng lahat. Ikaw na lang, Kuya Leo, ang hindi. Ani sasagot yung pastor, Bishop, ako po ay matagal na akong umiikot. So, ang totoo po, aaminin ko sa inyo, yung narinig niyong sumisigaw ko kanina, ako ho yun. Kasi yun, ninenervyos ako. Hindi ko alam po anong kapangyarihang meron dito. Pero aaminin ko po sa inyo, ako po ay nakapagsasalita na sa iba't ibang daot lugar. Bakit dito? Hindi ko po alam. So, ang Diyos lang po natin ang ating bibigyan ng karawalan. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. So, okay? Para sa medyo sa English, sabi doon, sa unang, beloved, mga minamahal. So, ang ganda po ang sinabi, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dirana na para bang ito'y di pang karaniwan. So, pinapasabi po sa atin, Pedro na, huwag na ho tayong magtaka. So, bago natin pag-usapan ito, medyo meron ho muna tayong pupuntahang ibang paksa kung bakit nabanggit at huwag na tayong magtaka sa mga mabibigat na pagsubok ng ating buhay. No, ano po mga nararanasan natin. So, alam naman po natin ang mga bali-balita ngayon sa kasalukuyan. Talagang kung ikaw po ay nakakapakinig o nanonood ng mga balita at nanonood sa mga TV, mawiwindang ka sa mga nangyayari.
na tila baga talagang kakaiba ho, hindi katulad ng 30 years ago na malayang-malaya ka maglakad. Ngayon ay mayroon pong mga pangambang nagaganap at talaga pong nakakatakot na. At sabi nga po, dati-dati po ang ating sinasabi noon, we are living in the last days. Tayo po nasa in time, nasa huling panahon na po tayo. So atin lang pong balikan yung mga nakaraang talata doon sa ibang sinabi na nabanggit po ng Panginoong Yesus sa Matthew 24. At ito po ay nabasa na at alam na natin po. Matthew 24 verse 3 to 12. Ano po ang sabi doon? Babasahin po muna natin para po ating maunawaan. Okay? Sabi po sa Matthew 24. Hallelujah. Lord, salamat po. Yan. Verse 3 to 12. Sabi po rito, nung si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang total Bible study naman po, tayo po ay mag-aaral, magbabasa, at makikinig. Nung si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo, habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. So ito po ang tanong, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng ang inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? In verse 4, sumagot po ang Panginoong Yesus. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Question. Kung mapapansin po natin, sa tanong ng tinatanong ng mga alagad, iba po ang naging sagot ng Panginoon. Ang tanong ay kailan, when, at ano po ang mga magiging palatandaan. Ang sagot, mag-ingat kayo. So, maraming paparito sa pangalan ko at mapapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ito po, yung digmaan ay nagaganap na. Nangyayari na po ito. Hallelujah. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Yun po. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga karian, magkakaroon tagutom at lilindol sa maraming lugar. At ito po ay nagaganap na. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Sa panahong iyon, kapuputan kayo lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod. Ulitin ko po, at dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap at nangyayari na po ang kasama ay lumalaganap na po. Na propeta at ililigaw ang mga tao. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang malilitas. Amen? So, pansinin po natin dito. So, huwag na ho natin pagtakhan at ito po ay nangyayari. So, meron din naman pong mabala sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Ito po naman ang sinasabi dito. Sa 2 Timothy, ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 5. Dapat mong malaman na sa manghuling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ito po ang sabi doon. Ang mga taong magiging makasarili. Ito po, yung mga character and attitude po ng mga tao in the last days, ay ito po ang mga taong magiging makasarili, sakim, sa salapi, palalo, magmapagtaas, mapagsamantala, sa sa magulo, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanilang puri, marahas, mapusok at namumuhis sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Listen, ito po ang sabi. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So, yung binanggit po in the book of Matthew at saka po sa 2 Timothy, yan po ay hindi po para tayo ay takutin ng Panginoon. Hindi yun po ang kanyang nais ipaalam sa atin.
kundi ipinapaalam sa atin na huwag na tayong magugulat o mangaya sapagkat wala naman po tayong magagawa. Sapagkat, totoo po, sabi po nung minamahal natin Bishop, wala naman tayong magagawa dito. Bakit? Ito po talaga ay mangyayari sapagkat ito ay nakasaad sa love letter ng Panginoon. So, pinapalaala sa atin ito na kung dumating to, alam mo ang dapat mong gawin. Okay? So, kaya po binanggit doon sa atin yung pagtitiis ng Kristiyano at pinag-uusapan natin, mga beloved, mga minamahal, tayo po yan. Kaya huwag na po tayong magtaka kung bakit may mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya ang binanggit po dito, so, kung mga pagsubok nito ay gagawin po natin iba't samot-saring nangyayari sa iba't ibang bagyo ng buhay o problema natin na ating naranasan. Tanong, pag dumating po ba ang bagyo, may magagawa po ba tayo? Wala naman. Tayo pong lahat ay may mga bagyo o sa storm na dinadaanan. Iba't ibang hugis, anyo, laki, kulay ang dinadaanan. Ang dami nating problema sa buhay. Alam niyo po ang kadahilanan? Ito po ang masakit na katotohanan. Pero ito po pinapaalala sa atin. Ang kadahilanan, hindi tayo marunong sumunod sa kaparaanan ng Diyos. Kaya po minsan, may mga bagyong dumating sa buhay natin, hindi ka natututong sumunod sa Panginoon. So pag may bagyo, hallelujah, dumating ng bagyo, iba't ibang klase ng bagyo, wala ho tayong magagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, when the storms come, tinabi po ng Panginoon yun, kung dumating na ang bagyo o storm ng buhay. Kayo po ba, nung may dumating po bang mabigat na problema sa inyo, alam mo ba na meron dadating sa buhay mo problema? Hindi po natin alam minsan. Yung mga bagyong ating pinagdadaanan. Whether you like it or not, dadating ito sa buhay mo. At sa problemang pinagdadaanan mo, sometimes, sa buhay natin, kung sa sarili mo, na bagyong dinadaanan mo, na parang tila bagang wala ka ng solusyong magagawa, minsan naisip mo para tapusin na ang buhay mo. Dahil sa matinding pinagdadaanan mo o bagyo ng buhay mo, hindi mo alam na ang iyong kaya dumating, where are you, God? Nasa na ang Diyos? Nasasabi natin, nasa na ang Panginoon? Kaya dapat sa ating buhay, hindi mo pala dapat, ito, meron tayong angkla. Ang tanong, meron po ba tayong tamang angkla o tamang pundasyon sa salita ng Panginoon? Kaya po tayo sinasabihan nito, sa atin po, lalo in the last days, basa lang po tayo. Hilingin sa Panginoon. Lord, sabihin natin, kung tayo po ay mayroong angkla ng buhay, tamang angkla, dapat ito po ay built up and rooted to the Word of God. Kahit na anong klaseng bagyo ang dumating sa buhay mo, kapag may tamang angkla ka, kapag ikay nakikristo, kiyakain ko sa iyo, hinding-hindi ka matitinag. Bakit po minsan natitinag ang mga tao na may mga problema? Hello? Dahil po sa kakulangan ng salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, lalo sa panahon natin ito, wala po tayong ibang kalasag sa buhay natin kung hindi ang love letter ng Panginoon. Maging ang Panginoong Jesus, di ba, nung dumating sa kanyang may bagyong dumating sa kanyang buhay, may mga storm nung siya tinukso ng kalaban, ng kaaway. Ano po ang kanyang isinugot sa bawat sa kanyang kaaway o bagyo na ano? Salita ng Panginoon. Bagamat ang Panginoong Jesus ay tunay na salita pa rin ng Panginoon ang kanyang ginamit. So sa ating buhay, kailangan po natin mangyari ito. So ano po ba ang mga storm ng sanlibutan? Yung mga problema, sakit, mga problema,
sakit, asawa, relasyon, trabaho, napakadami mga kaguluhan, away dito, away doon, patayan dito, patayan doon, kahirapan, panganib, at marami pang iba. Yan po ang storm ng sanlibutan. Pero kung maunawaan po natin yung storm, yung pong storm ay nilagyan ko po ng kahulugan. Sasabi mo, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat. Kahit tayo may pinagdadaanan ng storm ng buhay, pwede kang mabuhay. Itong panahon, living the best life. Pwede kang mabuhay. Maayos kahit ikay sanda makmak ang problema mo at pinagdadaanan mong bagyo, pwede kang mabuhay ng maayos na maayos. Kung kasama mo ang Diyos. Amen po? So, salamat sa Panginoon. Pag-iusapan po natin yung storm. Umpisahan ko po sa letter S. Nabilis lang naman po akong magturo. Ito na lang po. Storm lang naman po ito eh. Hanggat hindi natatapos ng storm o bagyo, hindi ho tayo matatapos. Kaya ipanalangin ninyong kumalma na. Sabi ni Jesus, be still. O, ganun lang naman kasimple. Di ba? Umpisahan po natin sa letter. Kuya Noel, pakiano mo nga sa S muna tayo. Okay. Letrang sa. Yun po, kung bingurista. Spirit of the Lord dwell in us. Hallelujah. So, nung hindi pa tayo nakipag-isa sa Panginoon, nung wala ka pang kaugnayan, bagamat nasa iyo na ang Holy Spirit, pero hindi siya makakilos sapagkat wala ka pang tamang ugnayan sa Diyos. Kaya in 2 Corinthians 5:7, if anyone who is in Christ is a new creation, siya bago na. So ngayon, kung nasa sa iyo, nakipag-isa ka kay Kristo, na born again ka na, nasa iyo ng Holy Spirit, may relasyon ka na sa Kanya. Hallelujah. Nananahan sa iyo. Kahit may bagyo ka pang dinadaanan, payapa ka. Why? Dahil kasama mo ang Diyos. Kahit anong bagyo pa ng buhay mo, kahit pa anong dinadala mo, sabi mo, all is well. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Anong sabi pa nun? Ito po, bilaglag ang revelation ng Panginoon. Kung ang Diyos ang kasama mo, sino ang laban sa atin? Amen po? Hallelujah. Kaya ang sabi pa ng Panginoon, let not your heart be troubled in John 14:1. Sabi ng, ayaw ng Panginoon na ikaw ay nababalisa. Ayaw ng Panginoon na ikay nag-aalala. Kahit may bagyo ka ng buhay, ayaw ng Panginoon, let your heart not be troubled. Hindi ka dapat nag-aalaala. Ang taong nag-aalaala, may binanggit po ito, pagka ito po, nagabanggit pagka nagbuburial service. Alam mo po yung mga taong nag-aalat, nawawalang pag-asa? Yung taong walang Diyos. Tayo po meron eh. Nasa sa atin. Sometimes nga lang, hindi mo nauunawaan. Ako po personally, purihin ng Panginoon. Kung sa bagyo't bagyo, marami na po kong sinagupang bagyo. At patuloy pa rin pong may kinakaharap ng bagyo. Pero sabi ko, Lord, alam kong kasama kita. Totoo po yung sinabi ko noon, ha? Bagamat kasama noon, talaga pong katawan natin, subject to tayo nanghihina eh. Minsan para tayong cellphone. Minsan tayo ay nalolobat. Totoo po. May hangganan ang ating lakas. Anong gagawin natin? Ay di mag-church ka, parang cellphone. Draw near to God. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa panahong ito, wala ka nang dapat lalapitan tama. Kung hindi, ang Panginoon. Okay? At ano man ang pangangailangan mo, sabi ng Panginoon, and me. Sa akin, naroon. Anything you ask Jesus, at tinitiyak ko sa iyong, hindi ka mabibigo. Okay? Walang lumapit sa Diyos na kanyang tinanggihan. At anumang hinihiling natin, hilingin ninyo sa kanyang pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak.
Yun po ang problema natin. Hindi tayo humihingi sa Panginoon. Anything, hindi man sinabi doon na ano lang, anything, kahit ano hiningi natin sa Diyos. Ang problema, nakakaligtaan natin. Problema, lumalayo tayo sa Panginoon. Okay? Pa lang po yan. Sa storm. Ibig sabihin, umpisa pa lang ng bagyo. Okay? Letter T. Ito po ang kailangan natin kapag meron po tayo ng storm na pinagdadaanan. Trust in the Lord. Always. Tanong, totoo bang tayo laging sa Kanya nagtitiwala? Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Ito po, minsan ang problema po natin sa atin. Ito pong passage na ito, kailangan po natin kailangan po natin ang Diyos sa bawat gagawin natin. Ang tanong, sa bawat pagdidesisyon ba natin? Sa bawat gagawin ba natin? Tatagalogin, kasangkot ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. Hindi po natin natuto. Minsan lalo sa mga pagdidesisyon. Di ba? Yung po, kaya po ako dito nininervyos, yung po mga bulungan ng mga diyan po ako talaga, totoo po. Pero masaya po pag ako po ang nabulong. Pero pag ako ang pinagbubulungan, diyan na po ako nininervyos. Okay? So, matuto po tayong isang guni sa Panginoon. Kung isinangguni natin sa Panginoon, ito ang kanyang hinihiling. Totoo bang ipinagtitiwala natin? Hello? Sinangguni mo nga, Lord, ito po nga nito. Pero sometimes, yung sarili mo pa rin ang nasusunod. Di ba? So, bakit? Minsan yung proseso ng Panginoon sa Kanya, ayaw natin. Lagi natin yung gusto natin. Sinong may tama? Amen po? So, ganito po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Masaya nating tinatanggap, masaya tayong nakikinig. Bakit po? Sa ating mga tahanan, iba't samot-sari ng mga dito man lang nakangiti ka kahit sandali. Okay? So tapat, sabi nga po nung ako po ay naka-attend po sa Taguig ng morning prayer, pag ako po ay narito at araw po ng Saturday, at ako, isa po sa sharing namin ni Ate Lolit doon po roon, sabi ni, binanggit ni Ate Lolit, God is faithful, period. Wala lang dapat tayong isusunod pang iba. Ang Diyos po natin ay tapat. Huwag na yung, totoo ba? Hindi na ganoon. At balik-dalin mo ang salitang tapat, tapat pa rin ang lalabas. Amen po? Okay, tapat nga. Tapat na tapat. Okay? Ito, malapit na po. Letter O, sa kalagitnaan ng bagyo, pwede kang mabuhay ng best life. Letter O, hindi ho offering. Baka akala nyo offering na kaagad eh. Pero pwede na kayo maglagay sa basket. Okay na po yan. Ito po, sa kabila ng ating po mga pinagdadaanan ng bagyo ng buhay. Open arms to help others. Bukas ang kamay para tumurong sa iba, sa kabila na ikaw ay may bagyo, o suliranin na pinagdadaanan. Naandyan ka para tumulong o dumamay sa iba na nangangailangan ng tulong. Kahit kailangan mo rin, sa ilalim ng grasya, ang iniisip mo pa rin ay makatulong o sa kapakanan ng iba. Yung po sa ilalim ng grasya, ang makatulong ka. Hindi naman sinabi ng Bible, hindi naman sinabi ng Panginoon, nung may pinagdadaan ng bagyo, huwag ka nang tumulong. Hindi sinabi ng Panginoon yun eh. Pero mas mainam, kung ikaw ay may bagyong pinagdadaanan, bukas pa rin ang kamay mo sa pagtulong mo sa iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po?
Tanong. Hello? Nawa po ay hindi lang po natin mapakinggan yung open arm. Ang madalas pong sinasabi ng ating tatay, ating pong bishop, minamahal na bishop, ipamuhay natin. Kahit hindi pa sa ulado mo yung the entire yung Bible, kahit 2-3 passage lang ang alam mo, basta't ito'y may application ng buhay. Maliban, alam mo nga, from cover to cover, hindi naman makita sa iyo si Kristo na sinasabi natin. Okay? Kaya anong sabi ng Panginoon? In Matthew 25 verse 40, sabi po ng hari yan, hindi po ni 3 hari. Okay po? Sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak. Paano mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Yung alam natin na yung sa kabila ng tayo may mga bagyo, may malaking problema. Mayroong nangailangan tao. Na alam mo naman na ito'y walang kakayahan. Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa mo sa pinakaaba ay sa akin mo ginawa. Amen po? Tayo handang dumamay sa iba? Alam niyo po, kapag ang Holy Spirit, tayo po, nasa atin ang Holy Spirit, ay yun ang ating, hindi mo na kailangang pangsabihan pa. Magkukusa ka na. Magkukusa ka na ng pagtulong natin sa ating kapwa. Alalahanin mo, hindi ikaw ang nakikita. Hindi yung sarili natin, kundi si Kristo ang nakikita sa buhay mo. Kung gusto po nating makita ang Panginoong Yesus, hindi lang po sa salita, makita sa ating mga gawa. Hindi man sinabi ditong palakihan Paano ng tulong Yung alam mo makakatulong ka, halimbawa may nangailangan ng 1,000, kung nagbigay kahit 10, at least nabawasan yung kanyang 1,000 ng 10 piso, 990 na lang ang kailangan niya. At least mayroon kang bahagi. Diba? Tayo po kasama doon. So makita natin, sa ilalim ng grasya, hello, si Kristo lagi ang bida. Hindi tayo. Hindi tayo. Ang ipagpasalamat mo sa Diyos, dahil ang puso mo'y nahubog ng Panginoon, dahil kababasa mo ng salita ng Diyos, at ninanais mo makatulad, magampanan dapat gawin ng pinag sa ilalim ng grasya, talagang si Kristo, lalakad ka, magpapasalamat ka. Lord, salamat po. Kahit sa kabila po nang ako'y nangangailangan, gustong-gusto ko pa rin pong tumulong. At dito po, sa The Life Giver Church, marami po ang ganyan. Marami po. Hindi ko na ho isa-isahin. Marami ho din akong kilala. Merong ibang mga tao talagang grabe, pero hindi makita si Kristo. Pero alam ko, meron po rito. Marami po dito lalo po sa grupong nating ito, handa pong tumulong sa kapwa. Kung anong magagawang tulong natin, gawin po natin ito. Hallelujah? Amen po ba? So, nawa, sa mga darating na araw, sa mga susunod na araw, yung open arm ay atin pong magampanan. Hello? Hindi po yun kuman ng Panginoon. Kung hindi ikaw na nakaranas ng grasya, kaya mo nagagawa yan. Dahil kung sa sarili mo lang, ang nature ng tao, madamot. Para yung boksingero, laging nakaganon. Pero kung ikaw ay nakikristo, bukas ang kamay mo, handa mong iabot sa nangangailangan. Para kang DSWD. Alam na ho yung ibig sabihin. Marami po dito mga theologian, pag binanggit mo po yung DSWD. Ako po, iba po yung meaning ko ng DSWD. Okay. Hallelujah. Patapos na ang bagyo. Letter R na. Marami tapo rin ako matapos.
sa tulong ng Panginoon. Rejoice always in the Lord. Kahit may bagyo ka pang dinadaanan, magalaka sa Panginoon. Amen po? Kahit may bagyo pa. Naalala ko tuloy si Boy Charbet. Sabi nga ni Pastor Dan, di ba nag-usap na tayo? Di ba't ikaw? Sabi ng ganon. Sinabi mo. Naalala ko lang si Boy Charbet po. Nakakinanta ni Pastor Dante yun eh. Woo! Kahit may bagyo pa, yung po yung kanyang pinupunto ron eh. God has a plan and purpose kung bakit hinayaan niya na magkaroon ka ng bagyo. Mayroon pong purpose ang Panginoon kung bakit ka may bagyong pinagdadaanan. Pero kahit may bagyo ka pa, magala ka. Amen po? In Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Basahin po natin. Okay? New King James Version. Wow. Basahin po ninyo. Okay? Hallelujah. Rejoice in the Lord always. Doon pa lang sapat na. Again, I will say, rejoice. Hindi yung pag may problema ka, may bagyo ka ng buhay, parang ikaw na yata yung hindi kayang ipinta ng eskultor yung pagpipintura ng mukha mo. Pansinin po natin minsan, bakas o banaag mo sa isang tao kapag ito'y problemado. Ikaw na nakaka-discern, nakakakita, parang, sabi mo, parang ang dilim ng mukha niya. Hindi ko sinasabing maitim. Ang sinabi ko, huy, madilim. Excuse me po, hindi ko po naipasaktan o sagasaan po yun. Para bang, yung sa mukha mo nakikita, dala-dala mo yung mga kabigatan. Nagre-reflect siya na, parang bigat na bigat, para dala-dala mo lahat ang problema. Hindi mo alam, mayroong mas mabigat pa ang problema kaysa sa'yo, pero masaya sila. Yung po ang dapat mangyari sa atin. Okay? Kaya ang aking pong title, ngayon ako magta-title nung patapos na, Rejoice in the midst of the storm. Okay po? Magala ka sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Okay? Sapagkat alam ng Panginoon ang mangyayari sa iyo. Okay? Sabi po dito, magala kayo lagi, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob, malapit na dumating ang Panginoon. So, verse 6, huwag kayong mabalisa. Sabi nga, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Huwag ko kayong mabalisa. Sa halip, hilingin natin sa Diyos na panalangin may pasasalamat. Kaya ang prayer natin ngayon, Lord, thank you po. Hindi pa man nangyayari, ipinagpapasalamat mo na. Sapagkat ang Diyos ay napakabuting Diyos. Amen po? Hilingin natin sa Panginoon. Ang di malilip na kapayapaan, ang Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang tandaan po natin. Lahat ng pagsubok may dahilan. Lahat ng paghihirap may katapusan. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng pagbagsak may pag-ahon. Under heaven, there is a time and season. Hindi habang panahon na nabubuhay ka, puro lang pagbagsak, may panahon din aahon ka. Huwag ka lamang lalagay sa ilalim, may panahon nasa itaas ka rin. Tatandaan po natin, hindi ka mananatili roon. Kaya minsan isipin din ninyo yung 4 season. 4 na panahon naman ho yun. Pero sabi ng Panginoon, there is a time and season sa ilalim ng langit na iyong kinatutuntungan may kanya-kanyang panahon. In Book of Ecclesiastes, napakaliwanag po doon. Okay? Malapit nang matapos ang bagyo. Salamat, Pastor. Tapos ka na. Bagyong-bagyo na kami. Pero paalala yung storm, kung inyo pong tatandaan,
Maging maayos ka. Letter M. M na lang po tayo para di ko na, para matapos na. Ako po enough na eh. Ayos na po ako. Okay. Letter M. Meditate the Word of God in His promises. Tanong, kapag mayroon kang storm o bagyo ng buhay, ano ba ang iyong dinidili-dili? Ano ba ang laging nasa isipan mo? Ano ba ang laman ng puso mo? Kapag may bagyo ka ng buhay, meditate on good things to happen. Sa kabila lang may bagyo ka, na pinagdadaanan, alam mong may magandang resulta. Ito po isang halimbawa ko. Nangyari ito sa Candelaria. Punta ako sa palengke ng San Juan. Tanong ko ng mangga. Ang mahal, 200 isang kilo. Parang gusto mo nang kainin yung balat at buto. Sa sobrang mahal. Hindi alam nung may-ari, nakakain na ako. Dahil tinitigan ko, sa sobrang mahal, nakain ko, hindi nila alam. Biglang dumating yung bagyo, storm. Si Aghon. Sa may kabila roon, napakadaming puno ng, mayroong puno ng mangga doon na kinalawaw, ang lalaki. Ilang araw na lang at puputihin na. Binagyo. Nalaglag. Ang totoo po niya, nung nakipaglamay kay Brian, yung iba, may dala pang mangga pa uwi. Doon ho galing yon. Totoo po, yung kaparaanan, minsan ng bagyo, nakakatuwa. Yung iba hindi na makakain, nagkabungang araw na eh. Nangyari po yun, kaya ako kinukwento, narurunod ko ng bagyo. Dinala ho, namigay pa yung may-ari na ang may dala, pinamulot, pinamigay ho doon sa mga kapitbahay. At isa po nating kaparen, no, pinapunta doon, kung tinamad na humanguha yung may-ari. May natira naman, hindi naman ho lahat eh. Binigay kay Kuya Alex, na asawa ni Ate Josie. Nagpuntahan po kami doon. Dahil yun po yun burol ni Brian. Aba, ang daming mangga. Sabi ko, dati hindi kami makabili, ngayon pinamimigay lang. Nangyari po yan eh. Minsan sa hindi mo alam, sapagkat walang bagay na mahirap para sa Panginoon. Alam mo po na ngayon na rin ako kumain. Bakit? Hindi ako pwedeng kumain ng maraming mangga. Kalahating pisngi lang po ako. Membro po ako ng D-Group. Amen po. At tuwa po ako ako nakikiuhat din ako ng mangga. Sabi ko, wala daw. Sabi nung isa, kala ko ba, 2 lang ko kung ginawa mong 3. Sabi ko, nga, sarap eh. Pero pinamigay ko rin po. Sabi nga, kung mayroon ka namang pagpapala rin, ipamahagi mo rin sa iba. Kaya mayroon eh. At tandaan mo, habang ikaw ay namimigay, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin. Sa atin po, sa kabila, i-meditate mo yung the goodness of God. Even though you are in the midst of the storm, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Ito po, kanina lang, a while ago lang, nagkukwentuhan po kami doon kanina habang nagkakape. Ang totoo nun, hindi ko namalaman kung ano po, okay. Nagkwento po isang pastor. Naku, kung hindi ako dating ganitong born again, nung ako, kung wala ako sa ilalim ng grasya, pinagpapasalamat ka nga rito. At ako nakilala ko nasabi sa akin nung ni Bishop, ganito. Kung yun nangyari sa akin, kung wala ako sa gripe, pang hindi, magtago na siya sa kailaliman pagtataguan niya. Yun ang kagandahan na nasa ilalim ka ng grasya. Nabanggit pa. Tuntua ako, hindi nila alam, tama yan, sasabihin ko, sabi ko na sa isip. Nangangaral ka ng gano'n, tapos makikita sa iyo gano'n, taliwas sa iyong sinasabi. Wow! Ayan, totoo po yung nagkukwento, ay may alam mo kung kaunti doon sa pangyayari sa kanya. At ako po'y naniniwala na talagang naunawaan niya ang grasya ng Panginoon.
Kahit hindi ho yun magalit. Pag nakita mo sa dilim, matatakot ka, ang laki nun eh. Ayun pa makikipag-away ka? Totoo naman po sa atin, lalo sa mga tatay ng tahanan. Awayin mo na ang tatay. Huwag mong aawayin ang kanyang pamilya. Tahimik ah. Parang akala ko na-rapture na ah. Totoo po yun. Tayo minsan mga tatay, napapagbigyan natin. Pero kapag ang involved na yung pamilya natin, asawa, anak, lalo yung apo, abay, Diyos ko po pa, Diyos ko Rode, talagang, hallelujah. Totoo po. Lalo yung apo ang sasalingin mo. Ay sabi nga nung isang kanina nung kaibigan pa naman yung kumpare, magtago na siya. At kung ako'y kanyang alam ko, Miga, lalo ko siyang paghahandaan. Pero yun ay noon. Subalit ngayon tayo'y nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Sa totoo, sa maniwala ka at hindi. Kapag nahayag sa iyo, naunawaan mong kapahayagan ng Diyos yung grasya niya, talagang tiyakin ko sa iyo, iba, malaking pagbabago sa iyong buhay. Hindi lang po siya, halos lahat po tayo nakaranas nito. At yan pa rin naman ang ating hinihingi sa Panginoon, na lagi tayo sa ilalim ng kanyang grasya. Minsan nga, natanong ko nga sa sarili ko, bakit, Lord, ganoon? Bakit parang pagdating sa ganyang sitwasyon, parang kami na may api? Sumagot ang Lord. Sinugot ako ng Panginoon. Sabi ng Lord, vengeance is mine. O sa nga naman, oo nga pala, Panginoon. Sa iyo nga pala, Panginoon, sa iyo nga pala ang pag-ihig. Sorry po. Totoo naman po, kung ating pong uunawain, para laging pagka-Kristiyano, para laging argabyado. Lalo pag pastor ka, talagang, minsan parang puputok na yung butsi mo, pero kinakailangan mo, kalma, relax. Pastor ka pa naman. Pastor ka bang ganyan? Totoo po. Hallelujah. Amen po? So, sabi ng Panginoon, nakita ko nilalagyan eh. Nakita ko may dumukot na parang offering na eh. Hallelujah. Isa-isahin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Simula nung ikay nakipag-isa sa Panginoon, yung iba nga nalimot mo na eh. Yung kanyang kabutihan. Hindi yung kabutihan mo. At huwag mo laging iisipin ang sarili mo. Lagi mo nang iisipin ngayon ay ang kapakanan ng iba. Kahit hindi nila itinatanong kung anong pinagdadaanan mo. Kung may problema ka, alalahanin mo, may Diyos kang kasama na nangako sa iyo, kahit kailan, hindi ka iiwan, ni pababayaan man. Magpakalayo-layo man tayo sa Panginoon. Humakbang ka lang ng isa, naroroon ang Diyos. Hindi lang po iyong meditate ang kanyang salita, kundi aalalahanin mo rin ang kanyang mga pangako. Kahit anong bagyong mayroon ka, at lagi ang pangako ng Diyos na nababasa mo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan. Panghawakan mo yan. Gagawin yan sa iyo ng Panginoon. Sabi pa nga sa book of Isaiah, hindi pa tapos ang kanilang panalangin, ay dininig ko na sila. At isipin mo rin, walang lumapit sa Panginoon na kanyang binibigo. Ikaw pa kaya na nakipag-isa sa Kanya. Amen po. Sa ating buhay, at dito na po ako magtatapos. Alam niyo mga kapatid, ang pagtaghoy o pag-iyak ng matuwid, tayo po ay hindi matuwid. Tayo'y pinapaging matuwid. Alam mo yung storm o bagyo ng buhay natin, iiyak mo lang sa Diyos. Titiyakin ko sa iyo. Di ka niya pababayaan.
At sa panghuli pong babasahin, in the book of Psalms, chapter 107, verse 13. Ito po ang sabi. Sa Psalms 107, verse 13. Sabi po sa ibang salin, the righteous cry out, and the Lord hears them. Ang ating pong paghinanapis o ang ating pag-iyak ay hindi po nakakaligtaan ng Diyos. Ito po'y kanyang tinig. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, mga kapatid ko, nakikinig across the globe, kung anuman ang iyong storm ng buhay, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, sabi ng Apostle Paul, may grace. Sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, may grace is sufficient for you. Magandang gabi po, and God bless us all. Tayo po'y tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon.